Sa Lord yun. Walang dito sa loob ng iglesia, wala pong magaling. Dito sa loob ng iglesia, palakasan po. Amen? Praise God. Yung mga awitin pa lang, misahe na ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Diyos sa umaga nito. Hallelujah. Salamat for your presence, O God. Panginoon, sige, humingi po tayo ng patuloy na gabay sa ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na tayo ay makapag-concentrate sa mensahe ng Panginoon, madama natin ang presensya ng Panginoon, upang hindi tayo mahadlangan. Sabi nga ng awitin, kahit anong pagod, hindi magiging hadlang para tayo po ay makasunod sa ating Diyos. Amen? Napagod ba kayo? Siyempre, sarap sumayaw talaga at lumundag sa Panginoon. Give the praise to the Lord. Ba? Kita niyo yung mga instrumento natin, yung mga song leaders, sa ano, ito lang, halos lumundag na sila sa Panginoon. Bakit nila nagagawa yun? Kasi they will give the best to the Lord. Tayo kaya natin nagagawa. Kasi gusto natin yung the best para sa Panginoon. Amen? Amen! 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 Hindi ako galit. Praise God. Sige po, bago tayo patuloy. Sabi nga, kung naunawaan natin mga nawis para sa Panginoon. Isang mensahe na po ang Diyos sa atin. Kaya napakasarap po maging kumpleto. Hallelujah. Na hindi tayo magkulang, sabi nga po. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Na kami, Panginoon, itinako mo sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw ay patuloy namin purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan pagkat ito ang dahil sa ibig mo sa lahat ng iyong mga anak. Salamat sa pagsama mo, Panginoon. Salamat sa pagkilos ko, Panginoon, sa umpisa pa lamang, Panginoon. Hallelujah. Nadamanan namin, Panginoon, ay iyong presensya. At sa maghapong ito, Lord, sa oras na ito, patuloy ng pagsama mo. Alam, ang kagalakan ay binigay mo sa amin, Panginoon. Ay taglay-taglay namin, Panginoon, sa araw na ito. Sa buong araw na ito, sa buong 1,000 darating, napatapang kami iharapin ang ating buhay na kasama ka, Lord. Kaya, Lord, pagpalain mo po ang ating mga kapatid na ito at ayong mga salita, Panginoon, ay babahagi sa bawat isa sa amin. Hindi po namin narinig ito, kundi ito ay aming sa katuparan sa aming buhay kung bakit, Panginoon, dapat namin gawin. Hallelujah. Salamat sa pagsama mo. Ito po aming dalangin sa mga kapangyarihang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Minsan kasi hindi natin nauunawaan ito. Pag-araw na araw ng linggo. Indian days ng panahon, di ba? Ano na ngayon? Kita mo. September 1 na. Kailan lang tayo nagkita-kita? August. Ay, September na ulit. Pag tayo ulit pa ito, September na ulit. Tapos November na. October na. Ang bilis eh. Hindi mo na mapapansin. Kaya minsan pag hindi mo nabakasya mo ilang linggo sa isang buwan, sayang mga kapatid kung 4 o 5 lang yan. Ang bilis ng panahon. Pag nawala ka, na-absinan mo, hindi ka nakaadi ng isang linggo, parang napakatagal mo lang hindi napunta sa iglesia. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya po tayo pumunta, dapat sabit na sabit tayo pag-araw ng linggo. Pero bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay nito? Dapat nauunawaan natin. Kaya nga, sabi nga, we will sacrifice everything to the Lord. Hallelujah. Why we go to church? Praise God. Hallelujah. Salamat Panginoon. Bakit ba tayo nagpupunta sa simbahan? Tagalog naman. Sabi nga po. Dapat naiintindihan natin at nauunawaan natin. Kaya meron tayong kasilahan, kalakasan, pagkagalakan na tayo ay tutungo sa simbahan. Praise God. May 4 na bagay tayo malalaman kung bakit nga tayo nagpupunta sa iglesia. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, pulang kayo, pahimik tayo. Namnamin natin ang presence ng Panginoon sa oras ito. Siya yung magtuturo sa atin. At ako lamang may gagamitin ng Panginoon upang maunawaan natin ang salita ng Panginoon na meron tayong kagalakan kung bakit tayo ay nagtutungo sa simba, sa iglesia ng Panginoon.
Hallelujah. Praise God. When we go to church, hallelujah. Dapat maunawa na, bakit ba tayo nagtutungo sa church? Number one, ano ba sabi doon? This is the place of worship. Nakita niyo po, no? This is the place of worship. Ano sinasabi sa Awit 100 verse 4 and 5? Ito yung dapat natin gawin kung bakit tayo ay nagtutungo sa tahanan ng Diyos. Or, kayo sa kanyang templo ng, may pagpasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at pagpuri sa kanyang. Ayun po, pumasok kayo sa kanyang templo na may pagpasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at pagpuri sa kanya. Amen. Hallelujah. Yan po yung number one. Kung bakit tayo nagtutungo sa templo ng Panginoon pagka tayo ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa kanya. Praise God, yung magandang pagsamba natin sa Panginoon. Amen. No? You feel the presence of God. Sarap no? Bakit natin ginagawa sa loob ng iglesia ito? Bakit natin ginagawa? Diba? Kasi dito sa loob, ay patuloy tayong nagpupuri pagkat nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Eh pag ginawa natin kanina, yung pagpupuri natin, ginawa natin sa labas, naglagay ka ng stage, ano palagay mo mangyayari? Tayo ba'y sasamba at papupuri sa Diyos? Hindi po. Tayo po ay magko-concert. Yan ang gusto ng tao concert. Kaya sa loob ng iglesia, bakit? Sa loob lang ng iglesia, tayo magpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, give the best to the Lord. Kung tayo maya, bumut na, naibigay sa iyo, nasa isipan mo, sumayaw ka. Kami nga, sinasabi, walang pakialaman muna. Ano? Wala mo nang pakialaman. Pag hindi ka makasayaw, bulong, sisipusog ka, pakatamaan kita. Kasi gusto ko sumayaw kay Lord. Gusto ko itaas ang aking mga kamay at pagpalakpak sa Panginoon. Hindi mo kayang awatin at hindi mo kayang pigilin pag naranasan mo na ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, yan ang isang dahilan kung bakit nandun tayo na may kagalakan. Kung bakit pag nagpapatuloy tayo at tumungo sa iglesia ng Panginoon. Ngayon, naiintindihan na natin mga kapatid kaya give the best to the Lord kung bakit tayo nagtutungo sa simbahan. Hindi lang dahil gusto natin, dahil ito ay gusto ng ating Panginoon. Dito sa lugar na ito, ibinigay ng Diyos sa atin upang siya ay ating maramdaman at maranasan. Amen? Praise God. Ano rin ba sinabi sa Psalms 150, verse 1 and 2? Psalms 150, verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Psalms 150. 150, verse 1 and 2. Hirap no? Pag hindi talaga ang Diyos ang namumula sa buhay mo, lahat ang bagay mo makahirap. Pero kung sinasabi na purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin niyo siya sa langit at purihin siya sa langit at ang kanyang matibay na tirahan. Amen. Hallelujah. Parati sinasabi dito, purihin natin ang Diyos sa kanyang templo. But you know that sinasabi nga spiritually, ang templo ng Diyos ay ang puso natin. Sa puso pa lang natin, ay pinupuri na natin ang Panginoon. Kaya magalak na magalak tayo pag tayo
ay pumapasok sa kanyang iglesia. Amen? Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayo? Amen. Parang hindi. Parang galit kayo eh. Ang hirap talaga tumawa. Kailangan pinapractice. Ay, yung mukha ko, masasabi nga nila parati daw, bakit ka parating galit? Parating ka na nakasimangot. Nanigas na po yung mukha ko. Kaya nga po, kaya bumili ko ng salamin. Kasi pinapractice ko yung mukha ko na nakatawa. Kasi tinitingnan ko, ano, parati ko nakasimangot. Parati kong galit. Ang hirap pa ng practice yun. Nanigas na yata yung no? Nanigas na yung dito. Nanigas pa na. Kaya mo mahirap ka ng hangin eh. Kasi, di ba? Para kang nakakasalubong sa'yo, no? Si Pastor, parating masaya, parating masaya. Di ba? Hindi niya alam, naniligas pala yan. Kailangan ko na-practice. Huwag niyo pipigilin. Praise God. Hallelujah. Ang number 2 natin, bakit tayo nagtutungo sa ating why we go to church? This is the place of fellowship. Kaya kagaya ng ginagawa natin, this is a fellowship. Sama-sama tayo. Praise God. Ano sinasabi sa Psalms 133 verse 1? Amen. Ano po sinasabi? Magandang tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay. Ang may pagkakaisa. Amen. Tandaan niyo po, napakasarap tingnan ang mga mamamayan ng Diyos. Diba? Dapat tayo nagkakaisa, diba? Ang sarap tingnan eh, no? Nagkakaisa tayo na pagsamba sa Panginoon. Nagkakaisa tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi pag nagkakaisa tayo, sabay-sabay po tayong lalago para sa Panginoon. Amen? Hindi tayo tumatanda, pero yung pananampalataya natin patuloy na lumalaga. Hindi lamang edad. Amen? Pati yung ating spiritual na pananampalataya sa Diyos ay nag-grow. Yan ay nakikita sa atin. Kasi nakikita niya sa atin, patuloy tayo na meron kagalakan, kasigasigan sa paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Minsan eh, di ba? Di ba tayo naiinit? Kagaya kanina, nag-umpisa na po tayo, napakasarap po. Napakasarap po yung ginawa ng Panginoon, yung message ng salita ng Diyos na pinag-aralan kanina. Kung nandito po kayo mga, huwag yung kakaligtaan. Dapat gawing kumpleto. Ang buong linggo, umaga pa lang, ang Diyos na ang yung inuuna. Sinabi na ngayon, dapat may priority tayo. Kaya tanong, ano ba priority natin? Pero ang Biblia, tinuturuan tayo kung sino ang dapat na priority natin. Sino po ba dapat na priority natin? Sino ang priority dapat natin? Lord. Ang ating Panginoon sa Kristo. Diba sinasabi naman sa Matthew 6:33 yan? Ano sinasabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo ka magbibiro. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, dapat unahin natin na hanapin ang kaharian ng Diyos. Paano? Come and enjoy every Sunday, sabi ako. Tayo mag-aral ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos. Sarap po tayo nagsasama-sama eh. Yung pagpe-fellowship natin mga kapatid, do you believe God is here? Naniniwala pa tayo ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama natin. Nakasama natin habang tayo nagpe-fellowship sa Kanya. Do you believe? Kasi hindi natin na kayang gawin na lahat natin gagawin. Miski sila. Na-amaze tayo, di ba? Nakikita natin yung pagsamba at pagpupuri na ginagawa natin mga kapatid. Sila yung namumuna. Tayo dinadala tayo sa presence ng Panginoon. Hallelujah. Kaya naramdaman mo. Ano sinasabi ng Panginoon sa Matthew 18:20? 18:20, ano po sinasabi? Sapagkat kung saan may dalawa o tatlo nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Amen. Teka, sinabi, dalawa o tatlo nagkakatipon dahil sa pangalan ko, kasama nila ako. Kaya yung ginagawa natin mga kapatid,
kasama natin ang Diyos. Amen? Kasi pinupuri natin siya eh. Paano natin pupurin? Hindi naman natin siya nakikita, di ba? Pero pinupuri natin ang Diyos. Sinasamba natin siya. Saan? Sa Espiritu at katotohanan. Sinabi po ba sa Biblia yan? Sinabi po ba? Oo, saan natin makikita sa salita ng Diyos? John 4:24. Ang sinasabi doon, ang Diyos ay Espiritu. Kaya siya sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen? John 4:24. Hallelujah. Nakasama natin yun. Tayo lang kapag-fellowship, hindi lamang sa Panginoon. Thousands of angels, sabi nga po, kasama natin yan. Sabi nga ng leader, isa lamang manumbalik sa Panginoon. 1,000 anghel ang nagkakala at natutuwa. Diba? Higit pa tayo sa isa. Kaya maraming anghel ng Diyos na kasama natin, nagpupuri sa Panginoon. Ang sarap na nila gamayin yung nagagawa mo ba? Ang sarap, tinang kanina talaga. Sarap kasi nandun eh. Nakita mo, nagsasayawan. Hindi mo nakikita, ibuksan mo yung spiritual eyes mo doon. Salamat po sa intercession. Kapag hindi namin kayang gawin ng lahat ng ito, kung wala ka, na hindi ka namin kasama. Hallelujah. Ano yung pangalawa? Fellowship. Ano yung pang-apat? Pangatlo. This is the place of ministry. Ano ba yung ministry? Akala natin, ministry, ito, ministry mo to eh. Hindi po natin nauunawan. This is the place that minister one of us, sabi nga, minister natin yung bawat isa sa atin. Amen? Hindi po yung sa children ministry ka, nasa music ministry ka. No. Kaya tayo na dito, we minister every one of us. Ano sinasabi sa Hebrew 10:25? Tingnan po natin kung ano sinasabi. We ministered every one of us. Huwag natin pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng kaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayon, malapit na ang huling araw. Amen? Nakita niyo yung sinasabi ng Minister One of us? Nagiging palakasan tayo mga kapatid. Sa loob ng iglesia, hindi pa galingan, palakasan. Amen? This is true. Talaga. Lakas talaga yung video. Talaga. Sabi nga, pag nakikita ka, paano yung palakasan? We testify the goodness of God. Kung ano po yung ginagawa ni Lord. Amen? Kaya inaayaya ko kayo every Sunday morning. Maging po kayo ng Bible school. Kasi may gagawin si Lord. Tatayo ka rito sa harapan na ito para i-testify mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung testify mo ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Para malaman mo kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay niya. Yun din ang ihingin mo sa Panginoon. Amen? Kaya nga kanina, mga kapatid ako, sabi ko, Lord, nangihinaan ako. Kaya ba sabi ko, nangihinaan ako. Bakit parati mo excited pumunta rito? Kasi nga, doon na nare-revive mo yung isipan ko. Lumalakas. Kasi nga, sama-sama tayo. Hindi pa si sister. Okay. Kapanghina eh. Sabi nga, kung tayo naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, sabi niya sa akin ng Lucas, nandun ako sa labas. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan, na nilikha ng langit at lupa, walang imposible sa Kanya. Amen? Ano pa ginagawa mo? O di bumaba ka na sa tricycle. Hindi ko sino, yes, o nga naman. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi gawin mo, ano yung gusto ng Diyos? Huwag mong kimpin. Huwag mong kimpin. Huwag kang gagawa. Sabi nga, hayaan mo si Lord ang may gawin. Paano mo malalaman ang Diyos ang gumagawa kung ikaw patuloy na gumagawa? Amen? Sabi nga niya iba, sabi nga, bibigyan ka, isa may trabaho. Bakit trabaho? Sino nagbigay sa inyo? Sino nagbigay ng trabaho? Palagay mo.
trabaho ay napagalit, di ba? Kung ang trabaho si Lord ang nagbigay sa'yo, hindi yan hadlang para hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ka binigyan ng Diyos ng trabaho para gamitin mo ang trabaho yan para sa Panginoon. Amen? Ikaw ang magiging ilaw doon sa loob ng trabaho. Kung sa eskwela, ikaw ang magiging asin. Amen? Hindi naman sabihin maalat ka. Asin lang. Sabi nga, ang asin, kasi nga, hindi natin alam ang asin, ang nagpe-preserve yan, kaya tayo asin ng ganyan. Kasi, ang mundo ay nabubulok na. Kailangan na ng asin. At tayo ang asin para ma-preserve ang mundo. Amen? Amen! Munawaan natin dito. Kung liwanag ka, sabi nga kanina baka yung liwanag mo, dito, sobrang liwanag, hindi mo nakayanan ng liwanag pag lampas mo, kunti na yung liwanag. Dilimdim pala. Hindi mo. Kung nagliliwanag ka sa loob ng iglesia, paglabas mo, mas maliwanag pa ang makikita nila sa ating mga mukha. Diba? Sinasabi nga kanina, alam mo talaga, hindi ka nagkakaroon ng problema. Hindi ka mukhang may problema. Oo. Kasi na marami kang masaya. Nakikita nila ng tao yung kung ano yung labas natin, di ba? Kaya kung nasa Panginoon ka, masayang-masaya ka, yung problema mo, kung hindi nila hindi nila malalaman na meron kang problema. Amen? Hindi nila lalaman na meron kang sakit. No? Kasi meron kang ang Diyos na inaasahan at dapat ng Diyos. Ganun po yun. Bakit ba tayo nagpupunta sa Samisay? Bakit ka nagpupunta sa church? Kasi kumukuha ko ng kalakasan sa aking mga kapatid. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Amen? Praise God! Hallelujah! Kaya, mga kapatid, minister everyone of us. Pag nakikita mo si sister malungkot, nawawala pa si Lord. Bakit? Malungkot ka eh. Pag sobrang lungkot niya, bakit? Patay ba si Lord? Sobrang lungkot eh. Hindi mo namin dito sa atin. Ang Diyos ay buhay. Dapat palagi tayong masaya. Masigla. Hallelujah. Nandun ang lahat sa atin. Saan na meron? Gaya kanina, katuwa. Hindi mo akalain, di ba? Yung pagtubong natin, sabi natin, bahala na sila. Prayer natin, bahala sila. Hipuin na lang ng Panginoon ang kanilang puso kung gusto nila talagang matuto at paranasan ang pagkilos ng Diyos. Iba po yung Bible school na tanda po natin. Kasi natututo tayo kung ano na ang gagawin natin kung paano ginagawa ng Diyos. Iba po yung Sunday service. Ang Sunday service, tinuturuan po tayo para lalo tayong lumakas at kung ano ang dapat natin gawin. Amen po ba? Amen. Ano lang, meron for number 3 na tayo, di ba? This is the place of ministry. And lastly, number 4, this is the place of prayer. Ang pakasarap. Nananalangin pa tayo mga kapatid. Hindi ba natin na isa rin makasama ako ng pananalangin sa Panginoon. Napakasarap po. Yung ginagawa po natin dito, lalo-lalo na po kung kasama kayo sa pananalangin. Ibigay niyo sa Diyos kahit ang media oras o 1 oras man lang. Nasama-sama tayo. Kasi ang gusto ng Diyos sama-sama tayo na nananalangin sa ating Panginoon. Amen? Ano sinabi sa awit 134, verse 1 and 2? 3? Ano po sinasabi rito? Purihin ang Panginoon. Lahat kayong mga naglilingkod sa kanyang templo kung gabi. Itaas ninyo ang inyong mga kamay kapag nananalangin kayo sa loob ng templo. Bakit kailangan pa itaas ang kamay? Naunawaan ba natin mga bakit ba? Kung mananalangin tayo, kailangan taas ang kamay. Bakit? Ang ibig sabihin po, pag taas ang kamay, totally surrender to the Lord. Amen? Pati naman ginagawa ng mga hold-upper, Panginoon, ano ginagawa? Taas ang kamay. Hindi pag tinaas mo yung kamay mo kasi totally surrender ka doon sa mga hold-upper.
ibibigay mo ang lahat. Amen. Ganun po ang gusto ng Lord. Kaya tayo po ay sama-sama na nanalangin dito na taas ang kamay sa Panginoon tayo. Kasi totally surrender. Lahat ay iso-surrender natin sa Panginoon. May problema ka, iso-surrender mo sa Panginoon. May nararamdaman, iso-surrender mo sa Panginoon. Ha? Ang laki ng bayaran mo. Kung hindi niya, iso-surrender mo ko yun. Di ba? Lahat yung bagay. Sama-sama tayo. Napakasarap. Kasi kahit, lift up. Ang sarap po. Na tayo sama-sama, nagkakaisa. Kasi minsan, sasabihin natin, i-request na natin na, pray nyo naman kami. I-pray nyo naman sa ganito. Mas gusto ng Lord, kung gusto ang lumapit sa Kanya. Amen? Yan ang gusto ng Lord eh. Nakikita sa atin. Madali, sabihin, sige siya, hindi ako pray nyo na lang, pray nyo ganito. Pray nyo yung anak ko, pray nyo asawa ko, pray nyo. Mas kapatid, mas masarap, sama ka sa amin. Ipag-pray mo ang buong sambahayan mo. Nataas ang kamay sa Panginoon. Totally surrender. Kasi hindi natin mararanasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. O di, okay, nagpa-pray ka. Sinagot ang prayer mo. Ano sasabihin mo? Thank you, sister. Kasi sinagot ang Lord yung prayer mo. Sino pinag-pray? Sino pinasalamatan? Si sister. Dahil tinubo ng prayer niya. Eh, hindi po yun. Si Lord yung tumubo ng prayer mo. Dapat si Lord ang pasalamatan mo. Pero paano mo pasasalamatan? Let's go. Paano maranasan mo? Kaya yung mga kapatiran namin ng dito, bakit masaya? Sabi po, mga nangalangin, voice out, asang kamay. Gusto mo lumuhod sa Panginoon, lumuhod ka. Inuhod mo. Bakit mapuno ka sa Panginoon? Huwag ka mahiya. Kasi nakikita ng Diyos ang puso natin. Praise God. Ano sinasabi ni Jesus? Ano sinabi ni Jesus Christ nung pumasok sa Jerusalem? Sa Matthew 21:30. No, anong ginawa ni Jesus Christ nung pumasok sa Jerusalem, pumunta sa kanyang templo? Ano po sinabi ni Jesus Christ? Ano sabi? Sinabi niya sa kanila, sinasabi ng kasulatan, sa bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawa niyo yung tulad ng mga tulisan. Kaya, tandaan po natin, ang templo ng Diyos, ang kanyang bahay ay bahay panalanginan. And we claim that Christ is here. Parating natin i-claim na kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi sa loob ng iglesia, ano ibig sabihin ng tulisan? Hindi po yung matutulis ang uso. Puro buhay na may buhay ang kwentuhan. Hindi po. Hindi natin pag-usapan, pero dapat ng pagkatapos, ipag-pray natin, di ba? Nakarating sa'yo, kunyari, ay si sister. Oh, ay si sister, kala mo. Hindi po sa loob ng iglesia, hindi po kailangan niya. Kung bakit nabanggit ang mga bagay na yan, sabihin mo agad, ipanalangin na lang ang po natin. Amen? Kaya nga maraming nagaganap ngayon, hindi po natin yung pinagchichismisan. Kung ano nakikita yung balita, sama-sama po tayong taas kamay na nanalangin sa Panginoon. Amen? Marami po, kagaya nyo, meron na naman dumadating na sakit. Ano sakit na yan? Impact. Kala ko impact eh. Impact. So, wala yan. Kung tayo po ay loob ng banal na dugo ng Panginoon, wala na po yan. Kagaya na rin po ng COVID-19 na dumaan lang yan. Believe in the Lord Jesus Christ. Kaya niya itaboy ang lahat ng ito para sa ating, sa kanyang mga anak ko, sa kanyang mga nilikha. Tayo ay patuloy na hindi mahadlang na mga malayang-malaya tayo na patuloy na makapagsamba sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Diyos. Hallelujah sa kanyang pinarating sa akin sa oras ko. Hallelujah. Kaya sinasabi na po natin, nabanggit naman natin yung conclusion natin, di ba? Yung Hebrew 10:25, di ba? Huwag natin kaliligtaan. Parating binibiling sa atin, huwag natin kaliligtaan. Amen? 10:25. Dahil ito ang nagpapalakas sa atin, yung gawain ng Panginoon.
Ano sinasabi sa awit 118:24? Yes. Ano sinasabi dito? Ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo'y magalak at magdiwang. Amen. Ang sabihin, dapat nagagalak tayo. Amen. Hindi po sa gapon sa atin, hindi po ito isang istorbo, hindi po. Dapat nagagalak tayo. Uy, linggo na. Ang bilis eh. Nandun yung kagalakan, Sabado pa lang, Lord, pinapepray mo na maging maayos ang ayong gawain para sa araw ng bukas. Wala kami yung bigyan ng kalakasan namin. At maging maayos kami na ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming kalauhan, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa para sa pagsamba at pagpupuri sa iyo sa araw ng bukas. Yun po. Kaya tayo, umaga pa lang, magalak na baragalak na tayo. Pagkat kasi, bakit tayo nagagalak? Sa umaga pa lang, pagkagising mo, ramdam mo na yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Thank you, Lord. Amen. Sa mapagpapalang buhay at kalakasan, ang bagong araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa akin. At kami may makagalakan na haharapin ang araw na ito. Hallelujah. Praise God. Sige po, palakpas natin ng Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah.